Bago tayo magpatuloy ay hinihiling ko muna sa'yo na ilike ang video na ito bilang pagsuporta, at kung gusto mo naman na magbigay ng mas matinding suporta sa ating channel ay i-click mo lang ang super thanks dyan sa ibaba. Maraming salamat mga Emperor! Nagsimula na ngang maglakad ang mga gunggong na ito patungo kay Xiongwu. Napansin naman na ito ng ating bida at balak niya na tulungan ang babae na ito, sa kadahilanang nagkataon na kailangan niya ng isang tao na tutulong sa kanya papunta sa ilalim ng abyss, at ang babae na ito ay angkop para dun. Kaya naman lumapit na ang ating bida at mayabang na sinabi sa mga gunggong na umalis sila sa kanyang harapan dahil nakaharang sila sa kanyang dadaanan. Napahinto naman ang mga gunggong na ito at bahagyang napalingon dito, habang si Xiongwu ay nagulat naman dito dahil hindi niya kilala ang ating bida. Humarap na nga ang mga gunggong at sinasabi ng mga ito kay Tanyun na anong karapatan niya para makialam sa ginagawa nila, at kung gusto na ba nito na mamatay na, at mag-isip ito kung nararapat ba siya maging bayani bago umasta ng isang pagiging bayani. Dagdag pa na pananakot ng isa na ang kanilang big boss ay si Leng Ho Shenkong, kaya makakabuti sa kanya kung aalis na lang siya. Nagsaad naman na din si Xiongwu at sinabihan nito ang ating bida na umalis na at huwag isakripisyo ang buhay nito para lang iligtas siya, at isa itong kabulshitan dahil wala kang laban sa kanila. Hindi naman inintindi ni Tanyun ang mga sinabi ni Xiongwu, bagkus ay seryoso niyang sinasabi sa mga gunggong na kung aalis ba sila o ipapadala niya na sila diretso kay Satanas, dagdag niya pa na hindi niya nauulitin pa ito. Labis naman na nagalit ang hangal na nangunguna sa mga gunggong, at sinasabi nito na kung sino ba siya sa palagay niya, at isa lang siyang nangangamoy na basura, pagkatapos ay inutusan niya na ang mga kasama niya na atakihin at patayin na ito. Agad naman sumunod ang mga gunggong na ito at nilabas na ang kanilang mga sandata habang nanlilisik ang mga mata. Sumugod na nga ang mga ito habang sinasabi na kung gusto na mamatay ni Tanyun ay tutulungan nila siya. Dagdag pa ng isa na ang ego niya ang unang papatay dito bago ang kanyang sandata. Hindi naman nagpakita ng takot ang ating bida sa mga ito, bagkus ay ninisian niya pa ang mga ito at sinasabi sa mga gunggong na isang grupo lang sila ng mga tanga. At nang makalapit na nga ang mga ito ay nagpakawala na ng malakas na aura si Tanyun, dahilan ng paghinto ng mga ito dahil sa nakikita na nila kung gaano talaga kalakas ang ating bida. Napangisi naman ulit si Tanyun dahil nakita niya ang mga takot sa mga ekspresyon nito, at sinabi sa mga gunggong na umalis sila sa kanyang harapan. Kasabay nun ay mas pinalakas pa niya ang kanyang aura dahilan ng pagtilapon ng mga gunggong habang napapatanong na lang kung paano ito naging ganito kalakas. Bumagsak na nga ang mga gunggong sa mismong pinanggalingan nila habang wala ng mga malay at may mga matitinding pinsala, na labis naman na ikinagulat ng hangal. Bahagya namang namula ang muka ni Xiongwu nang makita niya ang ginagawang pagtulong sa kanya ni Tanyun. At sa isip-isip nito na napakalakas ng ating bida at napapatanong na lang kung sino ang tao na ito dahil hindi niya pa ito nakikita dati, kaya napatanong na lang ulit siya kung bago ba nila itong disciple. Naging seryoso naman ang hangal na ito at sinabi kay Tanyun na hindi niya inasahan na meron itong bahagyang kapasidad. Mayabang namang sinabi ng hangal habang nakalabas na ang espada nito na ngunit hindi ito ang araw ng swerte ni Tanyun, dahil isa siya sa top 100 na pinakamalakas na cultivator dito sa lugar na ito, dagdag pa nito na ipapakita niya sa ating bida ang lasa ng kawalan ng pag-asa. Sarkastiko namang nagsaad ng pagka-interes dito ang ating bida at sinabi dito na mag-aantay siya na maranasan ang kawalan ng pag-asa na sinasabi nito. Na mas lalong ikinagalit ng hangal dahil sa pagiging mayabang ni Tanyun. Kaya naman inangat na nito ang kanyang espada at naglabas ito ng malakas na aura habang sinasabi na ito ang gusto ni Tanyun, kaya paglalahuin niya ito na parang abo sa ilalim ng kanyang espada. Ilang saglit lang ay pinakawalan niya na nga ito patungo kay Tanyun. Hindi naman dito nangamba ang ating bida bagkus ay sinabihan niya pa ito na sobrang hina nito, habang naglabas na din ito ng aura sa kanyang dalawang daliri. Tumama na nga ang atake ng gunggong na simple lang na sinangga ni Tanyun gamit lang ang dalawang daliri nito. Nalabis ikinagulat ng hangal at napapatanong na lang kung paano nito nahahawakan ng ganito ang kanyang malakas na atake gamit lang ang kamay nito.
Maging si Xiongwu ay nagulat din dito kaya napasabi na lang siya na ito ay sobrang kahanga-hanga. Habang hawak-hawak pa din ni Tanyon ang atake nito ay mayabang niyang sinabi sa hangal na kung ang lakas nito ay ganito lang ay mas makabubuti kung mamamatay na lang siya. Nalabis ikinatakot ng hangal, kaya naman lumuhad na ito at nagsaad kay Tanyon ng kanyang pagsuko. Samantala unti-unti nang nabibiyak ang ginawang atake ng hangal sa paghawak dito ng ating bida. Hanggang sa masira na nga ito sa marami nitong piraso. Dahilan ng pagsira din ng katawan ng hangal na ito sa kadahilan ng nakakonekta mismo sa kanya ang ginawa nitong pang-atake, kaya naman napasigaw na lang ito sa matinding sakit na nararanasan nito. At habang naghihingalo na ang hangal ay nakuha pa nito na magbanta at sinasabi nito na ang kanyang brother Linghu ay maghihiganti para sa kanya. Samantala nakatitig naman si Xiongwu kay Tanyon at manghang-mangha pa din siya dito. At sa isip-isip nito na pinatay niya ito ng ilang segundo lang, at ang taong yun ay nasa top 100 ng Dragon Warrior list, kaya paano napatay ito ng taong ito ng ganong kadali, na parang isa lang itong manok. Nagpasalamat naman muna si Xiongwu dito at sabay na tinanong kung ano ang pangalan nito, at namumula pa na sinabi na babayaran niya ito kapag nakabalik na siya sa kanila. Tinanggihan naman ng ating bida ang pasasalamat nito, at sinabing kailangan niya lang nabigyan siya nito ng impormasyon tungkol sa Fire of the Ice attribute. Nagalak naman si Xiongwu at sinabi nito na nahanap na ni Tanyon ang tamang tao, dahil nahanap niya ang bakas ng Fire of the Ice attribute ng di pa katagalan. Bahagya naman nagalak ang ating bida at sinabi nito dito na sabihin na ito sa kanya. Hindi naman tumanggi dito si Xiongwu, at sinasabi nito na nung nag-e-ensayo siya sa snowy-capped mountain, ay parang naramdaman niya ang aura ng Ice attribute Fire malapit sa Abyss Cold Lake, dagdag niya pa na sasabihin niya kay Tanyon lang lokasyon ng lake at pumunta na siya dito ng mag-isa. Subalit hinawakan ng ating bida ang kamay nito at sinabi na pumunta sila ng magkasama, na ipinagtaka naman ni Xiongwu. Sumagot naman na ito na ngunit may mga pinsala pa siya, kaya magiging pabigat lang siya sa kanya. Hindi naman ito sinagot ni Tanyon bagkus ay binuhat niya ito, na nagpapula sa mga pisngi nito. Sinabi naman ng ating bida dito na ipakita nito mismo ito sa kanya at gagamutin niya ito habang patungo sila dun. Nagulat naman si Xiongwu nang maramdaman niya ang aura nito sa kanyang katawan, at sa isip-isip niya na ito na ba ang sinasabi nito na paggamot sa kanya, dagdag niya pa na sobrang metikuloso nito sa pagkontrol ng aura niya. Ilang sandali lang ay umalis na ang mga ito habang buhat-buhat pa din ng ating bida si Xiongwu. Maya-maya pa ay napadpad sila sa lugar ng Deep Valley Cold Pool, at nagsaad si Xiongwu na malapit lang ito banda dito, pero hindi niya alam kung nasaan mismo ang kinaroroonan nito. Inangat naman na ni Tanyon ang kanyang isang kamay na may marka, dahil kaya nito na maramdaman kung nasaan ang kinaroroonan ng mga klase ng apoy. Ilang saglit lang ay nagagalak ito dahil natukoy na niya ito at nasa ilalim lang ito ng tubig. Nagsaad naman si Xiongwu na kung ano pa ang hinihintay ni Tanyon, at puntahan niya na ito agad, at habang sinasabi ni Xiongwu yun ay makikita sa likod nito ang isang klase ng nilalang. Bigla namang naramdaman ng ating bida na may paatake sa bandang likod nila, kaya agad niyang sinabihan si Xiongwu na mag-ingat ito. Kaya naman agad na napalingon si Xiongwu at laking gulat niya dahil paatake na ang nilalang na ito sa kanya. Subalit hinila naman ito ni Tanyon dahilan kaya tubig lang ang tinamaan ng nilalang na ito. Sa kabilang banda ay labis naman na kinikilig si Xiongwu dahil sa pagsandal nito sa dibdib ni Tanyon at ramdam na ramdam niya ang init nito. Nakaharap na naman sa kanila ang nilalang na ito, na labis ikinapangamba ni Xiongwu at sinasabi nito na ito ang Tier 1 Tribulation Period Monster Blackwater Snake, at ang lakas nito ay may kukumpara sa cultivator ng Great Perfection ng Spirit Womb. May bigla naman na lumabas sa tubig na kinatatayuan nila na isa pang uri nito ngunit kulay puti naman ito, na mas lalong ikinatakot ni Xiongwu dahil dalawa na ang kailangan nila na kalabanin, dahil sa isa pa lang ay wala na siyang kasiguraduhan na kaya nila ito matalo ngunit ngayon ay dalawa na ito, kaya napapasabi na lang siya na ngayon ay mamamatay na talaga sila. Nagsaad naman ng paghingi ng tawad si Xiongwu kay Tanyon at sinabi nito na siya ang pumatay sa kanya, sa kadahilanang nakukonsensya ito dahil siya ang nagturo kay Tanyon sa lugar na ito,
kaya sinabihan niya na umalis na ito at siya na ang bahala para pigilan ang mga ito. Sarkastiko namang sumagot si Tanyon na hindi na ito mahalaga, dahil dalawa lang naman itong maliit na ahas kaya sinabihan niya si Xiongwu na walang dahilan para magpanik ito. Naglakad na nga ang ating bida patungo sa Blackwater Snake habang sinasabi kay Xiongwu na tumayo lang ito sa kanyang likuran at siya na ang bahala sa dalawang ito, na bahagya na namang nagpakilig kay Xiongwu at sa isip-isip nito na sobrang bait ng lalaking ito. Pasugod naman na ang dalawang Blackwater Snake kaya naman naghanda na si Tanyon ng kanyang pag-atake, at gagamitin niya na ang kanyang teknik na Hongmen Killing God Sword. Pinakawalan niya na nga ito dahilan ng mabilis na pagputol-putol ng buong katawan ng dalawang Blackwater Snake sa marami nitong piraso. Pagkatapos ay lumabas sa katawan ng dalawang ito ang kani-kanilang inner stone. Labis naman itong ikinagulat ni Xiongwu at napapatanong na lang sa kanyang isipan kung anong klase itong swordsmanship, dahil napatay nito ang dalawang Blackwater Snake ng segundo lang. Kinuha naman ng ating bida ang dalawang inner stone at sinasabi niya na hindi na ito masama dahil magagamit ito bilang isang gamot. Binigay niya naman ito kay Xiongwu at sinabi dito na kunin niya na ito bilang isang gantimpala sa pagdala nito dito sa kanya. Naipinagtaka naman ni Xiongwu at sinabi niya na wala naman siyang ginawa kaya hindi niya ito makukuha. Hinawakan naman ni Tanyon ang isang kamay nito at nilagay dito ang dalawang inner stone, at sinabi na kunin na ito ni Xiongwu. At sinabi na siya si Tanyon at hindi magkakautang ng pabor kanino man. Tinanggap naman na ito ni Xiongwu at sa isip-isip niya na labis mapagmataas ang lalaking ito, at hindi ba ito marunong maging gentleman sa mga babae, subalit sa kabila nun ay labis pa din ang pamumula nito. Samantala nagtungo naman na si Tanyon sa katubigan ng Deep Valley Cold Pool. Ginamit niya na ang marka niya sa kanyang kamay at inutusan ang klase ng apoy na nasa ilalim nito na lumabas na. Pagkatapos nun ay nagkaroon ng reaksyon ang katubigan, hanggang sa sumunod na nga ito sa sinabi ng ating bida at lumabas na nga ito na nababalutan ng malakas na aura. Nagalak naman dito ang ating bida, habang si Xiongwu ay manghang-mangha dito dahil ito ang fire species ng Ice Genusize Lotus Faint Flame. Napahinto naman sila nang may nagsalita sa bandang taas nila habang tumatawa at sinasabi nito kay Tanyon na nagkataon na mas maaga ito dumating kaysa sa kanya. Bumaba na nga ang mga ito at sarkastikong sinasabi na hindi niya inasahan na mayroong isang klase ng kayamanan dito. Pasigaw naman itong tinanong ni Xiongwu kung mga tauhan ba sila ni Murongken, at kung bakit sila nandito. Naging seryoso naman si Tanyon nung marinig niya ang pangalan ni Murongkong at sa isip-isip niya na ito na namang tao na ito. Agad namang sumagot ang hangal na ito habang inangat na ang kanyang sandata, at mayabang na sinabi na kaya talaga siya nandito ay para patayin si Tanyon, dahil ang tao na ito ay naglakas loob na ma-offend ang kanilang senior brother Merong, at naiinip na ito sa pagkamatay ni Tanyon. Naglabas naman ng aura si Xiongwu at tinawag niya ang hangal sa pangalang Shufeng, at dinuro niya ito habang sinasabi na si Tanyon ay ang nagligtas sa kanyang buhay, kaya kung maglakas loob sila na atakihin ito ay magiging kalaban na nila siya. Mayabang naman na sumagot ang hangal at sinasabi nito kay Xiongwu na masyado ito na kumpiyansa sa kanyang sarili, at ang kanyang brother na si Merong ay hindi si Linghu na obses sa kanya. Dagdag niya pa na si Tanyon ay mamamatay na ngayong araw. At inatake nito ang isang bato habang sinasabi kay Xiongwu na kung maglalakas loob siya na pigilan ito ay magiging kagaya siya ng bato na ito. Mayabang pangdagdag ng hangal na ang taong ma-offend ang kanilang senior brother Merong ay mamamatay, at ang makialam dito ay mamamatay din. Labis naman na nainis dito si Xiongwu kaya napapamura na lang ito. At sa isip-isip niya na napakadami ng mga ito, at lahat sila ay nasa 9th stage na ng spiritual, kaya kahit naka-recover na siya sa kanyang pinsala ay hindi niya ito mga mapipigilan. Labis naman na din naiinis dito ang ating bida, sa kadahilan ng kahit saan siya pumunta ay pinagtatangkaan siya na patayin, kaya naglakad na ito patungo sa mga gunggong habang sinasabi niya sa mga ito na mukha ba siya na madali lang napatayin. Nag-alala naman dito si Xiongwu kaya nagtangka ito na pigilan si Tanyon, subalit pinatigil siya ng ating bida at sinabi dito na wag itong mag-alala, habang tinitignan niya ng masama ang mga gunggong.
Natatawa lang naman ang buong grupo ng mga gonggong na ito at sinasabi kay Tanyon na kahit isama niya pa si Xiongwu ay dalawa lang sila na nasa 9th stage ng spiritual, pero lahat naman sila ay nasa stage na din ito, kaya wawasakin nila siya sa dami ng bilang nila at madali lang napapatayin. Seryoso namang sinabi ni Tanyon na kung ang ibig sabihin niya ba na ang mas marami ay mas malakas, na mayabang naman na sinang-ayunan nito. Mayabang din naman na sinabi ni Tanyon na kahit sila ay mas marami ay para lang silang mga langgam sa kanyang paningin. Pagkatapos nun ay naglabas na ang ating bida ng makapanindig balahibong nanlilisik na malaking mata sa kanyang likuran, at sinabi niya sa mga gunggong na magsimula na sila habang nanlilisik na din ang kanyang mga mata na nababalutan ng aura. Sumuporta naman na si Xiongwu sa balak na paglaban ni Tanyon, at nagpanggap na kunyari ay naghanda sila ng tutulong sa kanila para lokohin ang mga gunggong. Ngunit hindi ito umubra sa hangal kaya sinabihan niya ito na huwag nang magpanggap dahil sinaliksik niya ang cold pool ng 10 milya bago siya pumunta dito, at wala na malapit dito ang tutulong sa kanila. Subalit nagtaka siya nang marinig niya na naglabasan na ng espada ang kanyang mga kasamahan, at nang makita niya na ito ay sabay-sabay na mga sinasabi nito na sundin ang utos ng kanilang Lord Tan. Labis naman na natakot ang hangal sa pag-aakalang siya ang aatakihin ng mga ito, ngunit mali siya nang iniisip dahil nakatutok ang mga espada nito sa kanila mismong sarili. Pagkatapos nun ay sabay-sabay nilang nilaslas ito sa kanilang mga leeg, na mas ikinagulat ng hangal at tinatanong ang mga ito kung bakit nila pinapatay ang kanilang mga sarili. Nagpatuloy ang mga ganong kaganapan na halos umuulan na ng napakaraming dugo sa kinatatayuan nila. Natulala na lang ang hangal sa ginagawang pagpapakamatay ng kanyang mga kasamahan sa kanyang harapan, at napapatanong na lang kung paano ito naging posible. Nagtataka naman itong si Xiongwu at sa isip-isip niya na wala namang ginagawa na kahit ano si Tanyon, kaya bakit nila sinusunod ang utos nito at patayin ang kanilang mga sarili. Sarkastiko naman na nagsaad na ang ating bida at sinasabi nito sa hangal na isa laban sa dalawa na, at kung mas marami ang mananalo ay meron siyang isa sa kanyang panig. Nalabis ikinagalit ng hangal at sinasabi kay Tanyon na gumamit ito ng black magic, at iuulat niya ito sa kanilang sect para isagawa ang kanilang batas at patayin nila ito. Seryoso namang sumagot si Tanyon na kung papatayin ba siya, pagkatapos niya ito sabihin ay mabilis na ito na sumugod dito. At nang makalapit na ang ating bida ay sinabi niya dito na mamamatay muna siya bago pa masabi sa kanilang sect. Magsasalita pa sana ang hangal ngunit mabilis na tumama ang atake ni Tanyon na nagpasuka dito ng makapal na dugo. Tumilapon na nga ito sa malayo at sinabi niya dito na nung nakaraan ay sinwerte si Murungkong sa pagtakas, at nagtangka pa ito ngayon na magpadala ng tao para maghiganti para sa kanya. Nilapitan naman na ito ng ating bida at sinabi na pagkatapos niya dito ay babalik siya sa kanilang sect para hanapin si Murungkong. Na mas lalong ikinatakot ng hangal at sinabi nito na kung hindi siya papatayin ni Tanyon ay dadalhin niya ito mismo kay Murungkong, sinabi niya din na alam niya ang sikreto nito at sasabihin niya ito sa kanya. Ngunit sinabi ng ating bida na huli na para doon, at balak na niya sana ito patayin, subalit napahinto siya nang may maramdaman siya na may papalapit sa kanila. Nakarating na nga ito na sakay-sakay ng isang malaking ibon, at ito ay si Ye Tian ang bago na naman nating hangal na karakter. Natakot naman si Xiongwu sa pagdating nito, sa kadahilanang ang tao na ito ay nasa top 30 ng pinakamalakas ng Qianlong list, habang ang hangal naman ay nagagalak sa pagdating nito. Bumaba na nga ito sa kinaroroonan ng hangal at sinabi nito dito na mas nagpapatuloy ito sa kanyang pagiging walang kwenta, at nabugbog lang ng isang baguhan na disciple. Nagsaad naman ito kay Ye Tian na nandito ito diba para kunin ang Ice Lotus Yuyan, at sinabi na si Tanyon ay gusto din ito kaya magtulungan silang dalawa para patayin ito, at hindi niya kailangan ng kahit ano, kaya ang Ice Lotus ay para lang kay Ye Tian. Hindi naman ito sinang-ayunan nito at naglalabas na ng aura sa kanyang kamay, habang sarkastikong sinasabi na ang isang basura ay hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa kanya, na labis ikinagalit ng hangal. Ngunit inatake na ito ni Ye Tian bago pa ito makapaghanda, at sinabi niya na dadalhin niya na ito sa impyerno, dahilan ng pagsigaw nito dahil sa matinding pinsala at napapamura na lang ito habang sumusuka ng dugo,
at ilang sandali lang ay tuluyan na nga itong namatay habang dilat ang mga mata nito. Labis naman na nagulat si Xiongwu sa nakita niyang nangyari kay Xu Pang, habang natutuwa naman si Tan Yun sa kanyang nakita at sarkastiko niyang tinawag si Ye Tian na head-snatching head dog. Nagsaad naman ang hangal sa ating bida kung tama ba siya na Tan Yun ang pangalan niya. Sabi niya din na habang papunta siya dito ay nakita niya ang mga katawan ng grupo ng Night Squares, at tinanong niya ang ating bida kung siya ba ang pumatay sa mga ito. Bigla namang humarang si Xiongwu at inaako ang ginawa ni Tan Yun, dahil sa nag-aalala ito na baka kung ano ang gawin ni Ye Tian sa ating bida, nagsaad din siya dito na kung gusto nito na maghiganti ay siya ang lapitan nito at walang kinalaman dito si Tan Yun. Sumagot naman ito na huwag na mag-alala si Xiongwu dahil gustong-gusto siya ng kanyang brother Linghu, kaya wala siyang balak na maghiganti sa kanya. Ngunit bigla naman nanlisik ang mga mata nito habang sinasabi na ngunit ang batang ito ay gustong nakawin ang Ice Lotus Yuyan ng kanyang brother Linghu. Pagkatapos nun ay nagpakawala ito ng malakas na aura na nagmistulang isang beast na dalawa ang ulo, habang sinasabi na kaya dapat na mamatay ni Tan Yun. Ikinatakot naman ito ni Xiongwu dahil ito ang Dragon Mix Tiger Skill Technique, at tinanong niya ito kung nagawa ba talaga niya na maensayo ang teknik na ito. Na hindi naman na itinanggi ng hangal na ito, at mayabang na sinabi na sa isang taon niyang pagsisipag mag-ensayo, ay nakumpleto niya na ang ibinigay sa kanyang teknik ni Brother Linghu, at ngayon ay naabot niya na ang 100,000 pounds na puwersa sa isang suntok. Sinabi niya din na sapat na si Tan Yun para maging mapalad na unang tao na mamamatay sa ilalim ng teknik na ito. Sarkastiko namang sinabi ng ating bida na kung malakas ba talaga ang 100,000 pounds punch. Labis naman na nagalit ang hangal dahil sa tono ng pagsasalita ni Tan Yun, kaya naman ginamit na nito ang kanyang teknik na Dragon Mix Tiger Skill at sumugod na nga ito sa ating bida, habang sinasabi nito na anong lakas ng loob niya na magsalita ng ganun kung mamamatay na siya. At nang bahagya na nga itong nakalapit ay sinasabi pa nito na ipaparamdam niya dito ang takot sa 100,000 pounds punch. Labis naman na natakot si Xiongwu kaya sinabihan niya si Tan Yun na umalis na sa pwesto nito. Hindi naman ito inintindi ng ating bida bagkus ay nanlilisik na ang mga mata nito na naglalabas ng bahagyang aura. Pagkatapos nun ay nilabas niya na ang makapanindig balahibo niyang soul bilang dating Supreme God, at tumawa ito ng malakas, habang sinasabi sa hangal na ang hamak na langgam lang na katulad nito ay naglakas loob na makipaglaban sa isang buwan. Naghanda na nga din ito ng isang pag-atake at sinasabi niya na ipaparamdam niya dito kung ano talaga ang tunay na nakakatakot na kapangyarihan. Nagsalpukan na nga ang mga ito at sa sobrang lakas ng impact ng mga aura nito ay halos masira na ang mga kalupaan. Nagpatuloy ang ganong kaganapan hanggang sa may nabali na ang buto ng isa sa kanila at halos madurog pa ito, at ito pala ay sa hangal na ngayon ay sumusuka na ng makapal na dugo. At napapasabi na lang ito na kung paano ito naging posible. Pagkatapos nun ay tumalsik na ang hangal, na dahilan ng pagkakaroon ng matinding pagsabog sa pinagbagsakan nito, at mayabang na sinabi ng ating bida sa hangal na ang suntok nito ay talagang may 100,000 pounds, pero ang suntok niya naman ay nagkakaroon ng 1 million pounds. Bahagya na namang nakabangon ang hangal at makikita kung gaano kalala ang nangyari sa kamay nito. Kaya napasabi na lang ito na ang napakalakas na kapangyarihan na ito ay hindi makukuha ng isang bagong disciple lang, kaya naman tinanong niya na si Tan Yun kung ano klaseng tao talaga ito. Naglabas naman ng maitim na aura ang ating bida habang naglalakad patungo sa hangal, at sinagot niya ito na siya ang King of Death, kaya nandito siya para kunin ang buhay nito. Tumayo naman na ang hangal at sinabi nito na hayaan siya na mabuhay ni Tan Yun, at tapos na ang usapan na ito. Sabi niya din na kung papatayin siya nito ay hindi ito papalampasin ni Brother Linghu, at ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ni Tan Yun ay lahat ay mamamatay. Nakalapit naman na dito ang ating bida at seryosong sinabi sa hangal na sa tingin ba nito na may paki siya dito at sa shit na Brother Linghu nito, pagkatapos ay nakahanda na ito sa kanyang pag-atake, habang sinasabi niya din na sa paningin niya ay hindi man lang sila isang klase ng basura. Bigla namang may nilabas na isang bagay ang hangal at sinabi kay Tan Yun na pinilit siya nito para gawin ang bagay na ito. Pagkatapos ay sinuntok niya ang bagay na ito para mapabilis ang pagpapatama nito. Ngunit hindi para ipangatake kay Tan Yun.
Bagkus ay patungo ito sa isang direksyon at sinabi ng hangal na kung hindi siya pagbibigyan na mabuhay ni Tanyon ay mas mabuti pa na mamatay na lang sila ng magkakasama. Bahagya namang napahinto ang ating bida at napatingin sa napuntahan ng bagay na ito, at pinatama pala ito ng hangal sa mismong cold pool, na dahilan ng pagkakaroon ng reaksyon nito sa di malamang dahilan. Ipinagtaka naman ito ni Tanyon dahil wala siyang ideya kung ano ang ginawa ng hangal, habang si Xiongwu ay natatakot sa mga maaaring mangyari dahil sa wala din siyang ideya sa ginawa nito. Labis naman na nagagalak ang hangal at sinasabi niya na ito ang Tianshan Snow Crystal, at gagamitin niya sana ito sa pagkuha ng flame ng Ice Lotus pero ngayon ay pinasabog niya na ito, dahil dun ay ang Ice Lotus Yuyan ay sasabog na din dahil sa ginawa niya, kaya lahat sila ay mamamatay na dito. Seryoso namang sinabi ng ating bida sa hangal na kung ito na ba ang huling plano niya, na masayang sinang-ayunan naman ito, at sinabi na sa ilalim ng Ice Lotus Flame ay walang kahit sino ang makakapigil dito, maliban na lang kung ang master ng Fifth Soul Realm ay susugpuin ito pero wala sa kanila ang nasa ganitong cultivation, at masayang sinabi din ng hangal na mamatay na lang sila ng magkakasama. Napahinto naman silang lahat nang biglang bumulusok ng malakas ang Ice Lotus Flame, dahilan ng unti-unting pagyeyelo ng buong lugar, habang nagyelo na din ang bangkay ng hangal na pinatay ni Ye Tian. Kaya naman umaksyon na si Xiongwu para mablock itong Ice Lotus Flame, at sinabi kay Tanyon na makakayanan niya lang na may block ito ng ilang segundo, kaya sinabihan niya na si Tanyon na agad nang umalis dito. Hindi naman ito sinang-ayunan ng ating bida, at naglalabas na ng aura sa kanyang isang kamay na may marka, habang sinasabi na ang Ice Lotus ay gusto siyang patayin kaya kamangha-mangha ito. At maya-maya lang ay inabsorb niya na ito gamit ang marka sa kanyang kamay. Labis naman na nagulat ang hangal at hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Ilang sandali lang ay naabsorb na ito lahat ng ating bida na labis niyang ikinagalak, at sinabi na ang glacial fire ay nasa kanya na. Hindi naman makapaniwala si Xiongwu dahil ang buong Ice Lotus Flame ay wala na talaga, at pilit kinukumbinsi ang kanyang sarili na hindi lang siya nananaginip. Maging ang hangal ay hindi ito kayang paniwalaan, kaya pasigaw nito na sinabi kay Tanyon na ito ay nasa womb stage lang kaya paano niya nagawa na makolekta ang glacial flame, sabi din nito na walang gumagawa nito sa kanilang spiritual world. Sarkastiko namang nagsaad ang ating bida ng paghingi ng tawad sa hangal dahil sinira niya ang mga natural na ginagawa ng kanilang spiritual world. Tinanong niya na din ito kung may gusto pa ba itong huling sabihin bago ito mamatay, na labis ikinatakot ng hangal kaya agad itong umalis para tumakas, habang sinasabi na sobrang ganda niya na nanggaling sa langit at ang kanyang kinabukasan ay maganda, kaya hindi siya papayag na mamatay lang sa mga kamay nito. Nagsaad naman si Tanyon na kung ayun na ba ang huling salita nito, habang nakahanda na ang kanyang gagawing pang-atake sa hangal. Kaya sinabi niya na ngayon ay pumunta na ito sa impyerno, at pinakawalan niya na nga ito at ang atake na ito ay ang kakakuha niya pa lang na Ice Lotus. Mas lalo naman itong ikinatakot ng hangal at sinabi kay Tanyon na huwag siya nitong patayin, ngunit mabilis na tumama ito dito, dahilan ng malakas na pagsigaw nito dahil sa unti-unti nang nagyelo ang kanyang buong katawan. Tuluyan nang nagyelo ang hangal habang dilat ang mga mata nito. Kaya naman malakas na bumagsak ito sa harap ni Tanyon at ni Xiongwu, dahilan ng pagbasag nito sa marami nitong piraso, tinignan lang naman ito ng dalawa, at sa isip-isip ni Xiongwu na itong si Ye Tian ay umaasa lang sa kanyang cultivation base, at nakasanayan niya ito sa loob ng Zhang clan. Sabi niya din na hindi niya inaasahan na ganito ang sasapitin nito, pero nakilala niya ito ng may malupit na personalidad kaya nararapat ito na mamatay sa ganitong paraan. Napahinto naman sila sa pag-iisip nang may napansin silang isang badge at napapatanong si Tanyon kung ano ito. Nilapitan naman ito ni Xiongwu at sinabi niya na ito ay Qianlong Command Orderly, at ito ang patunay sa pagiging kasama sa Qianlong list. At kung meron ang tao nito ay makakalahok ito sa gagawing trial sa Meteorite Gorge Valley sa susunod na 10 araw. Sabi niya din na ang Meteorite Valley ay nagbubukas lang sa loob ng 3 taon, at ang usap-usapan ay mayroon doon na isang totoong god. Tinignan naman ang badge na ito ng ating bida at binanggit niya ang Meteorite Valley, at sa isip-isip naman niya na ang langit ay pinarusahan ng mga lupain,
Pero isa ito sa 3,000 small worlds na hindi alam sa lower realm, at may isa na totoong god na nahulog dito. Dagdag niya pa na mukhang ang lahat ng nasa likod nito ay si Handon at si Yuan, kaya kailangan niya na alamin kung ano ang mga nangyayari. Samantala tinanong naman na ni Xiongwu si Tanyun kung kailangan na ba nilang bumalik, na sinang-ayunan naman ng ating bida at hinawakan na si Xiongwu sa bewang nito. Pagkatapos nun ay tuluyan na nga itong mga umalis, habang sinasabi ni Tanyun na oras na para bigyan ng daga ng bahagyang paghihirap. Sa kabilang banda sa loob ng Emperor Huangfu Shenzong Secret Realm ay nagmamadaling pumunta si Mumeng dito at ang kanyang mga kasamahan. Na ikinagulat naman ng ibang mga disciple na nasa loob nito. Nagsaad naman si Suwei kay Mumeng na kung bakit nagmamadali ito na ipatawag sila, kaya tinanong na niya kung may problema ba na nangyayari. Agad namang sumagot si Mumeng na may nakarating sa kanyang isang balita, na si Merong Kun ay inutusan ng isang grupo para sundan si Tanyun sa Secret Realm ng Fierce Valley. Kaya natatakot siya na baka kung ano na ang nangyari dito, kaya pupunta sila dito para matulungan ito. Napatigil naman sila nang may isang tao na dumating habang malakas na tumatawa, at ito pala ang hangal na manyakol na si Merong Kun. At sarkastikong sinasabi nito kay Mumeng na bakit ngayon palang ito pumunta dito, kaya natatakot siya na baka nahuli na ito. Labis naman na nagalit si Mumeng kaya nilabas na nito ang kanyang espada, at sinabi sa hangal na ang lakas ng loob nito na magpakita pa sa kanya. Itinutok na nga nito ang espada niya dito at tinanong ito kung ano ngayon ang kalagayan ng ating bida. Nagsaad naman ang hangal na manyakol na si Tanyun ay pinutol ang kanyang kamay, at sa kabutihang palad ay binigyan siya ng kanyang grandfather ng Black Jade Intermittent Pill para lang gumaling ito, kaya naman nagpadala siya ng 12 spiritual fetus disciple, para makapaghiganti at patayin ito. Sinabi din nito na ang taong kumakalaban sa kanya ay namamatay. Labis naman na nagulat ang mga disciple na ito, at napapatanong kung sino ba si Tanyun at naglakas loob ito na galitin si Merong Kun, at putulin pa ang kamay nito. At sa dami ng makakalaban nito na spiritual fetus ay hindi ito makakatakas dito, at isa pa ay si Merong Kun ay may matinding background. Kaya ang mga maglalakas loob na galitin ito ay namamatay. Labis naman na nalugmok si Mumeng sa pag-aakalang patay na talaga ang ating bida, kaya naman natutulala na lang ito habang unti-unti nang lumuluha ang mga mata nito. Nilapitan naman ito ng hangal na manyakol, at sinabi kay Mumeng na sa kanya lang ito, at kung may maglakas ng loob na hawakan siya ay mamamatay. At sarkastiko pang dagdag nito na si Tanyun ay hindi lang ang unang namatay at hindi lang ang huling mamamatay, sabi pa ng hangal na ito na pinapayuhan niya ito na maging masunurin na lang palagi sa kanya. Napahinto naman ito nang may maramdaman siya na parating sa kanya, ngunit huli na siya dahil tumama na ito sa kanyang isang kamay na pinanghahawak nito kay Mumeng. Napasigaw na lang ang hangal na ito dahil sa sobrang sakit ng nararamdaman nito, at pasigaw na nagtanong kung sino ang bastard na gumawa nito sa kanya. Labis naman na natuwa si Mumeng nang makilala niya ang espada na ito, at ito pala ay sa ating bida na nagsaad ng sarkastikong paghingi ng tawad sa hangal, sa kadahilanang buhay pa din siya at maayos na maayos. Ikinagulat naman ito ng mga gunggong na ito sa kadahilanang inakala nila na patay na ito, dahil sa daming namatay na disciple na nasa ninth-fold ng spiritual fetus na lumaban dito, ay buhay pa din ito at wala man lang maliit na pinsala kahit kaonti. Dagdag pa ng isa na ngayon niya lang nakita na nagkaganto si Murong, kaya gusto niya masaksihan kung paano ito maghihiganti. Sa kabilang banda ay patungo na sa ating bida ang kanina pang nag-aalalang si Mumeng, at nang makalapit na ito ay umiiyak ito sa saya dahil sa nasa maayos lang na kalagayan ang ating bida. Nagsaad naman ang ating bida na wag na itong mag-alala dahil ang mga hangal na iyon ay hindi siya kayang mapinsala. Samantala sumulpot naman bigla si Xiongwu na binabati si Mumeng, at sinasabi nito na ibang klaseng pagkakataon na nandito din ito. Nagtaka naman dito si Mumeng kung bakit kasama ni Tanyun ang taong ito. Nagsaad naman na ang ating bida na pumunta siya sa Snow Territory para hanapin ang Ice Fire, at si Xiongwu ay tinulungan siya kahit papano. Nabahagya namang ikinagalit ni Mumeng dahil sa nagseselos ito. Kaya naman nilapitan niya na si Xiongwu para magpahiwatig dito, nakangiti niyang sinabi na siya ang nagdala kay Tanyun sa kanilang sect, at halos kakadating lang nito kaya madami pa siyang hindi alam sa lugar na ito.
Kaya nagpasalamat siya dito sa pag-aalaga nito dito sa kanilang paglalakbay sa Secret Realm, pero sa loob-loob nito ay sasabog na ito sa galit, at sa isip-isip niya na siya ang nauna kay Tanyon, kaya lumayo na ito at huwag itong manghimasok. Napagtanto naman na ni Xiongwu ang mga gustong iparating nito, at sa isip-isip niya na isa itong deklarasyon ng laban para sa puso ni Tanyon. Kaya naman inasar na ni Xiongwu si Mumeng at sinabi dito na si Tanyon ay palagi siyang iniingatan sa Vicious Valley ng Snow Region, at nang napinsala siya ay yakap-yakap siya nito hanggang sa makabalik siya. At sa isip-isip din nito na gusto niya din si Tanyon, kaya hindi siya papayag na mapunta lang ito dito. Labis naman itong ikinagulat ni Mumeng sa pag-aakalang siya palang ang nayayakap ni Tanyon na babae sa kanilang buong sect. Sabi din ni Xiongwu kay Mumeng na isa na itong mature na babae at marami ang disciple na naghahanap ng ganitong klaseng babae, kaya kung hindi ito pipili ngayon ay pag matanda na siya ay ang mga ito na mismo ang pipili dito. Nagsaad naman na din si Mumeng at painsultong sinasabi niya dito na bagaman na ito ay bata at maganda ay maingat ito na hindi masyadong maakit ang mga bubuyog at paru-paro. Sabi din niya na ilang araw na ang nakalipas ay nakita niya ang maraming disciple na nagbibigay kay Xiongwu ng maraming love letters, at may usap-usapan na hindi siya kayang kalimutan ni Lingwu Changkong. Nagpipigaan na nga ang mga ito ng kani-kanilang mga kamay at makikita ang matinding tensyon sa dalawa, habang ang ating bida ay walang ideya kung ano ang nangyayaring kaganapan. Nagugulat naman ang mga gunggong na ito sa kanilang nakikita, dahil ang dalawa ay naglalaban dahil sa selos, at ang dalawang babaeng gods ng kanilang outer gate ay nagpapaligsahan sa isang lalaki lang, kaya naman labis ang inggit ng mga gunggong na ito. Nadismaya naman ang mga sister ni Mumeng dahil nagmadali ito na ipatawag sila para makipaglaban, pero ngayon ay nakikipagtalo ito para lang sa isang lalaki. Samantala napahinto ang ating bida nang may sumigaw at tinatawag siya nito. At ito pala ang hangal na manyakol at tinanong si Tanyon na kung ano ang nangyari sa mga tao na pinadala niya. Mayabang naman ito na sinagot ng ating bida at sinabi na natural na pinatay niya na ang mga ito. Sabi din niya dito na ang mga tauhan nito ay mga walang kwenta na kagaya din nito. Nalabis ikinagalit ng hangal at tinanong si Tanyon kung bakit siya nito pinapahiya ng ganito. Kaya naman may nilabas itong isang pill, at sinabi din ito na papatayin niya na ito ngayong araw at walang kahit sino ang makakatulong sa kanya. Kaya naman ininom na nito ang hawak nito na pill, at may bahagyang aura ang lumabas sa mga paa nito. Pagkatapos nun ay mas lalo pa itong lumakas, na dahilan ng pagsigaw ng hangal dahil sa nag-uumapaw na ito sa aura. Nanlilisik na nga ang mga mata nito, at sinabi nito kay Tanyo na ang pill na ito ay hiningi niya sa kanyang grandfather, at kaagad siya nito na mabibigyan ng combat power na may kukumpara sa tao na nasa spiritual fetus realm. Sabi din nito na espesyal niya itong pinaghandaan para lang patayin siya ngayong araw na ito. Labis naman itong ikinagulat ng mga gunggong na ito, dahil hindi nila inasahan na may ganitong klaseng trump card si Merong, kaya sinabi ng mga ito na kahit gaano pa kalakas si Tanyon ay wala pa ito sa antas ng spiritual fetus. Kaya masyadong malaki ang agwat ng kanilang combat power. Nagalit naman si Xiongwu sa narinig niya na mga sinabi ni Merong kaya naman pasugod na sana ito dito, ngunit pinigilan ito ni Mumeng at sinabi dito na huwag itong magpanik. Naipinagtaka naman ito ni Xiongwu, subalit sinabi sa kanya ni Mumeng na si Tanyon ay hindi lang basta-bastang isang spiritual disciple lang, kaya malaki ang paniniwala niya dito. Tumingin ito sa ating bida habang sinasabi na si Merong ay isang maliit na langgam lang sa harap ni Tanyon. Nagsaad naman na ang ating bida sa hangal habang naglalabas na ng bahagyang aura, at sinabi niya dito na sa tingin ba nito na sa kasalukuyang lakas nito na spiritual fetus realm ay kaya na siya nito na matalo. Nalabis ikinainis ng hangal na ito at sinabi kay Tanyon na huwag magpanggap na malakas. At ngayong araw ay ipapaalam niya dito kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa. Sumugod na nga ang hangal na ito sa ating bida na bahagya na din nagsisimula na maglabas ng kanyang aura. Pagkatapos ng atake ng hangal ay halos nasira na nito ang kalupaan at makikita ang lakas ng impact nito. Ngunit nagulat siya nang hindi niya tinamaan si Tanyon at wala na ito sa kinatatayuan nito. Dito na muna matatapos ang ating episode. At kung gusto mong subaybayan ang ating kwento ay mag-subscribe ka na at pindutin ang notification bell. Maraming salamat mga Emperor!